The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Happy Monday morning, Brad Jeff. Good morning. Good morning. Happy Monday as always. Good morning, Cha, the beautiful Uy, DJ good Cha. morning, the handsome. Grabe ang aga natin Yeah. magbulahan, Pastor. Pero bihis na bihis ka. Mukhang may lakad ka ngayon, Pastor. Saan ang punta mo? Maglalaba ka ba na nakaganyan? Hindi, tayo hararaket muna tayo dyan. Mamayang alas 10, nandiyan tayo sa studio para kay ating sharing. Ayun, ikaw ang makikita namin sa Beautiful Mornings. Perfect morning. Perfect Beautiful Mornings. Binago yung title. Perfect Mornings mamaya. Beautiful. Perfect Mornings after namin ni Manong Ted sa 1PH. Si Pastor po ang makakasama nyo. Pero para maging let's perfect... Sandali, umalis ka na. Di ba nakabisikleta ka? Oo nga pala. Lalakad ka. May dala akong kabayo, Brad. Okay, sige. Go ahead, Sige, Brad. Pastor. Ano ang pang perfect ng umaga natin ngayon? Magandang balitang hatid mo. Yan. Alam mo, lagi nakikinig sa atin si Dr. Kim Pascual. Hindi umaalis yan, hindi nakapakinig. Kaya Dr. Kim, thank you so much. At happy birthday po muna sa akin tita Mila Huwagan. Yan po, dyan po sa may Maynila from Ella na anak niya na pinsang ko. Ang topic natin this week po ay healing for the hearts. Yung puso po ba? Iba't ibang issue po ng puso, hindi lang po ito romantic love, ano? Mas may mga issue nakakasama sa puso. Yun ang pag-uusapan natin this week. Simulan natin sa issue ng anxiety. Naku, pagiging balisa. Ba't po masama yung maging anxious? Kasi po kinuman niya sa Bible, do not be anxious. Okay, ang daming beses, 300 plus sinabi ni Lord, do not be afraid, do not be anxious, do not fear, etc. So, ang una pong issue kasi, pagka tayo anxious, dinidistort niya yung pananaw. Okay, pag anxious ka, ang liit ng problema, pinalalaki niya. Tapos pinapaliit yung Diyos natin. Pangalawa, ang problema sa anxiety, it drains your strength. Okay? It wastes the heart, sabi nga sa isang Proverbs. Hindi lang emosyonal, pati physical. At pangatlo, nire-replace niya yung trust with actually control. Parang feeling natin, kaya mo yan. Tapos pag hindi na kaya, nadi-disappoint. Now, let's be honest, Pastor, madali sabihin, pero ang hirap gawin niyan, Pastor. Makita mo yung bills, yung health issue ng pamilya ko, yung mga future na anak ko. So the question is, why does God tells us not to be anxious? Hindi naman dahil wala kang problema, kundi dahil may alternative ka. Sabi po sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng may panalangin, may pasasalamat. Ano po ibig sabihin na to? Daanin daw po natin sa dasal. Okay? Kasi po, anxiety focuses on what you cannot control. Katulad ng sinabi natin kanina. Okay, what if mawalan akong trabaho? What if ganito? What if lumawala? But notice puro what if. Anxiety lives in the future, not in faith. Pangalawa po, because prayer reposition our hearts. Hindi lang nagbabago yung sitwasyon madalas, pero tayo po'y nagbabago. Minsan, God is more interested in changing our hearts rather than our circumstances. Madalas po binabago ni Lord yung pananaw natin, yung puso, yung pagtitiwala natin sa Diyos kaysa baguhin niya yung sitwasyon. Ginagamit niya nga minsan yun eh. So from panic to peace, from fear to faith, from pressure to surrender. At pangatlo, bakit natin kailangan magtiwala sa Diyos at mawala ang takot? Because God's peace is our protection. Sabi ron, the peace of God, sabi nasa natin, will guard your hearts and mind. Yung sumunod na verse. Yun daw po salita ng Diyos ay parang sandala natin. Ibig sabihin, God's peace is not just a feeling, it's protection. So again, yung binasa po natin, sa halip daw na problema tayo, ilatag natin sa Diyos, ilahad natin sa Diyos ang ating mga hinaing, ating mga takot, ating pagiging balisa. At sabi po ron, sabi Diyos sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat with thanksgiving. The fact po na humihinga tayo ngayon, meron tayong something to be thankful for. Nandiyan na tayo. Mataas po ang presyo ng lahat, gasolina, bilihin. Pero the fact na buhay po tayo ngayon, ibig sabihin ni Lord, may plano pa siya sa'yo. Meron pa siyang purpose sa buhay mo at meron ka pang pag-asa, matamasa ang kanyang kabutihan at faithfulness ngayong araw na to. So wag po tayong matakot. Filipos 4:6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin,
may pasasalamat. Practice natin to. Kay manalangin, Panginoon, sabi mo, huwag kaming mabalisa. Sa halip, hingin namin sa iyo. So ngayon, Lord, dinudulog namin sa iyo ang lahat ng aming mga pangailangan. Lord, na may pasasalamat, of course. Kasi Lord, alam namin, good times, bad times, basta nandiyan ang presensya mo, we're in good hands. Minsan nga, Lord, ginagamit mo ang masasamang sitwasyon upang kami lalo mapalapit sa iyo at upang maramdaman namin ang grasya at awa mo. Kaya Panginoon, ngayong umaga na to, simula ng Lunes, simula ng Linggo, bigyan niyo po kami ng pusong mapagpasalamat. Yung may contentment. Alam namin mahirap, Lord. Karamihan na aming kababayan, hirap ngayon. Tulungan niyo po kami makaahon dito sa krisis na to sa gitnang silangan at nawa Panginoon magkaroon ng kapayapaan upang kami maibsan. Pero nasa iyo ang tunay na peace sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito, sa aming pakikinig po sa magandang balitang hatid ni Brad Jeff. We pray, Lord, sa inyo pong paggabay muli kay Brad sa aming pong programa at sa kanya pong ginagawang purpose and mission. Salamat po sa araw na ito, Lord. Kaya na pong bahala sa aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya na pong bahala sa aming lahat. Sabi mo nga, Brad Jeff, no? Madalas nakaka-stress. Sa totoo lang, hanggang pagtulog, iniisip natin ito. Dala-dala pa natin, Brad. Pumapasok itong problema sa mundo at pangamba rin po natin nga sa sitwasyong pang-ekonomiya ng ating pong bansa. Kaya again, we have to count lahat ng blessings na ating tinatanggap. Ngayon po, maliban po sa pinakamalaking blessing na biyaya ng buhay, na tayo po'y may hanap buhay. Yun. Trabahuin natin ng maayos. Kung may trabaho pa po tayo, pagbutihin po natin. Dahil yan po ang pinakamagandang blessing din sa mga panahong ito. Alright, Brad. Amen. Sige. So, Brad, at least daw ngayon, ang magandang balita din, we have accomplished two things, no? Sa mga panahong ito. Napakaganda po sa kasaysayan ng Pilipinas. Number one, opo, ang ating pong dollar exchange rate ay naging senior na. May discount na ba, Brad? Senior na, 60 na eh. Oo. Habang ang presyo po ng produktong petrolyo ay centenarian na. Napakamot ng ulo Smile si naman Pastor. kayo dyan. Kayo naman. Tinatatawa lang namin kayo. Para makalimutan nyo naman ang konting problema. Smile kayo Nakapag-accomplish dyan. tayo itong mga panahong ito. At least senior na at centenarian na po kasi higit na po 100 piso per liter ang gasolina at ang diesel. Alright? Yun nga. Sa amin dito, Brad Ted, sa Kainta, isa sa pinakamura na gasolina. Kaya mga taxi driver, dinadayo dito. Magkano Pero dyan? 100 plus pa rin ang diesel kahapon. Magpapagasana ako. Nakita ko yung gasolina, medyo 80, 90 pa. So, gasolina na lang kinalga ko sa diesel ko. Ayun lang mahirap ba kahit bawal Hindi. Sige. So, Gasolina ang kinalga sa So, diesel. nasira auto mo. Yun lang. Mas magastos yun. 105, Brad Ted, per liter dito sa amin. Yung diesel, no? Okay. Yung diesel. Oo. Kasi tsaka ngayon, yung mga dati gumagamit na mataas na antas ng petrolyo, yung mamahalin, downgrade Hindi na. ka na. Kumbaga sa Yes. diesel, doon ka na sa regular na diesel. Wala nang yung mga mamahalin pa kasi gusto mo mas maganda ang performance ng auto Hindi na. mo. Yung mga kung ano-ano ang mga tawag nila, Shell man yan, malinis. Caltex o itong Petron. Ngayon, doon ka na sa Basta regular. umandar. Oo. Ang sabi nga ng DOE, baka daw yung papayagan daw yung Euro 2 na uri po ng diesel. Parang hindi yata ganun kasimple yun. Kasi anong gas station, saan, mag-iimbak ng Euro 2, maglilinis ka pa ng tangke niyan. Mag-iimbak ka kasi ng tangke, di ba? Oo. Ano yun? Paano yun? Yun din ang utos nila. Hiwalay daw yung Euro 2 dun sa ginagamit. I-drain mo yung tangke mo. Parang hindi yata ganun ka-simple yun. Ano? Yung Euro 2 kasi ito yung mas madumi. Yes, mas mausok. Mas madumi po na uri ng diesel. Okay. Saka yung makina yata ngayon, Brad Ted, yung mga bagong makina ng diesel. Euro 4 na. Baka hindi. 15 years old daw pababa. 2015. Oo. The year model I'm ng sorry, sasakyan. 2015 model Pababa. daw po, pababa. Oo, for trucks, for marines, ayan. Okay. Sila yung papayagan. Alright, sige. So para yan sa mga The Diyos Liner, Jeep. California Bus Line, ano ha? Marikina, Basla. Oo.
Sobrang De Dios. luma. Oh, Di De ba, Dios. De Dios. Saan yung De Dios? Sa Ah. Cubao din ba yan? Oo. Alam mo yun, JD. Mukhang kulay pula pa yung JD ano Liner, yan, Direct Joey, kulay pula. Oy, sabi ko na Yung kulay kalahati, pula. kahoy, di Yun ang ba? mahirap Ang doon. upuan kahoy. Naalala mo, Direct Joey, JD Liner. Sakay sumasakay dyan. Talaga namang habang nandun ka sa bus, sa bus pa lang, sa loob pa lang, mausok na no? Amoy Yung na amoy bintana, na. lawanet, Brad. Yung bintana, lawanet. Oo, pag naulan, shock talaga naman. Oo. At pagkatapos, tapos mga bawat singit ganun pa ba? nung upuan, nakahoy, may nakasingit na ticket. Naghahanap ka doon ng pwede mo pang gamitin, ano ha? Mandadaya pa kayo, ha? Oo. Oo. California bus, medyo bago-bago na kaunti. Direct Joey talaga, oh. Oo. California bus. Oo. Ewan ko lang. JD bus line. Oo. Sige, tignan natin. Kasi sabi ng presidente, meron daw naman love bus. Napanood mo yung vlog niya? Mura. Double deck ba yon? Okay. Sir, Mr. President, yung love bus ho ba, gano'ng karami? Gano'ng karami yung umiikot. I love you, Oo, BBM! Tama. Okay. Anyway, sige, mas maganda na lang talagang. Tinatawan-tawanan na lang minsan ang problema. Dati kasi pamasahe doon sa, naalala ko, nung bumabiyahe pa ako nung panahon na yon. Ang pamasahe mula Baclaran papunta ng Loton, 30 centimos Grabe naman, kamura. California bus, 30. tsaka JD. Tatanda rin kayo. Ang inabot ko Shorts na. pa mga pulis na. Ang mura naman. 30 centimos. Grabe, ang inabot ko yung mula kay Espanya hanggang Quezon Avenue, 25 pesos na ang bus nun. Sobrang Mahal naman. lang. Oo, Sobra totoo naman. yun. Sobra 25 naman. pesos ang Sobra bus ka nun. naman. Ayun ang inabot ko, ha? Yun ang 20 inabot ko nun. Yes, pero yung Exaggerated 30. naman itong mas... Hindi nga, totoo. Mula Espanya hanggang Quezon Avenue sa may high top, doon ako bababa. Tapos wala ka kasing pang sidecar kasi 15 pesos yung sidecar. So lalakad ka niyan. Pagdating mo ng ABS-CBN, amoy araw ka na. Amoy na amoy ka ng Grabe mga na. katrabaho mo. Talagang, 25 pesos, 20 to Pati 25. sa pamasahe, may overpricing ka? Hindi! Ikaw, Pastor, ano nga pamasahe ang inabot mo? Magkano? Yung totoo, Hindi, ha? Sa Diamond Hotel ako nag-work noong 90s. Oo. Magkano? Mga 750 hanggang 10 pesos. 7 pesos and 50 centavos. Okay. Mga gano'n. Di ko natatanong kung anong taon yan. Kasi at least malayo sa 30 centimos, no? Si Papa ko siguro inabot yan. 1975. Oo. Ano yung itsura ng mga bus noon? Yun nga, yun. California. Baclaran to Loton. So, Grabe. ang upuan ay kahoy pa. Hindi pa malambot, walang California, foam. kutsyon na. Pero ang Oo. kahoy noon, yun, JD, at saka meron pang isa, in the Diyos. Hindi di aircon yon. Ba't siya, di pa na-invento ang, aircon. ang aircon lang noon, love bus. Pero Grabe, ano na hindi yun? pa naiimbento daw Siya- yung aircon nun. Huy! 79 yung love 79, bus, naalala ko. Lalabas ako eskolta, Oo. to Cubao, 5 pesos. Grabe. Eskolta to Cubao, 5 pesos. Aircon yun. Nakatsa. Cool. Sa may Ang mga pulis Cybels, pa ang nung ano, Guardia sa Civil. Cybels. Eskolta, Cybels yung terminal nun. Ang Side mura, belt. no? Ano nangyari? Bakit nagkaganito? Papunta ng Cubao, dadaan ng Pituason, doon sa Alimol ang ending ng love bus Bumababa Wow. ako ng Pituason, kanto ng EDSA. Bagong-bago Alimol nun, Brad Ted. Oo. Anyway, sarap lang gunita ng mga Siguro panahon kung yun. hindi corrupt ang mga officials natin, ganyan Kasi pa baon rin mo piso presyo. balikan piso. Piso. Nakakain ka pa nun, ano? Wala, So, pamasahe lang. pamasahe lang yun. Kasi galing sa Indonesia, Quirino Avenue, 20 centimos direct, jeep hanggang Baclaran. Oo. So Baclaran hanggang sa Loton, 30. So 50 ang Grabe. ang one way. Balikan mo piso. Oo. Bawal mahulugan ng 5. Tatakbuhan mo yung jeepney driver. Oo. Grabe. Ang simple ng mga, di ba? Ang simpleng panahon. Ay, oo naman. Mas Gusto- maganda nung sarap panahon yun. balik-balikan. Oh, wala pa kasing Donald Trump nun eh. Nasaan siya, no? Everybody got it. I mean, Busy meron ng siya Donald eh. Trump. Oo. Oo. Pero di pa siya nanggugulo sa mundo. Okay. Kung saan tayo napupunta dito? O sige, balikan Okay. natin si Pastor. Pastor Jeff, invite mo sila once again mamaya sa Perfect Morning sa 1PH. Yes, oo nga. Nakatune in ngayon yung San Pablo City Dialysis Center. Hazel, Dries, Lenny, Leia, Lisa, and Melody. Yan, nanonood sila ngayon. Mamaya po alas 10. Doon naman po tayo sa Perfect Mornings with Cheryl Cosi. So, kita-kita tayo, Cha. Papunta na ako dyan.
Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa